Sabi na. Other name. So yun, nakisabay kami sa Terinim namin na pumunta dito sa Cebu Marto. Tingnan nyo naman yung snow, grabe. Ngayon lang kami lumabas ni Kuya Kevin na nag-i-snow ah. Saan ka punta? O diga? Tiga mo. Tingnan nyo oh. Parang skate ano na to ah. Yung pinag-skatingan yung lugar na to tapat ng Cebu Marto. So nakisabay kami papunta. Pabalik maglalakad na lang kami. So yung get up namin ganun pa rin, hindi na kami nag-PS dahil pali-pali nga sila. Kailangan pag inaya ka na nilang umalis, alis na. Magbibihis lang naman kasi mga Korean after namin sa trabaho. Tapos ano na, bachi na agad. Sarap dito, ang init. Sila Isanim tsaka si Sojang Nim kasi uuwi dyan. Doon kakain, doon din matutulog. Mga, hindi kami umiinom ni Kuya Kevin kaso yan na naman sila. Demonyo yun eh. Lagi kami ako hindi na talaga ako umiinom pero nakakaya kasi pag sila. Tumawag kanina kay Kuya Kevin. Tapos hindi ipapaalam dun sa may isa sa may kasamahan namin na tsadyang din yung matanda. Dahil ayaw nilang kainuman yun. Bayad lang tayo. So nakabili na kami ni Kuya Kevin. Yan o, sweet kami. Hindi, mabigat din kasi talaga. Mautak to ako, walang dala. Dito na magsisimula ang aming kalbaryo. Dahil maglalakad kami pa uwi at snow nakapaligid sa amin. Nakakatakot yung maglakad-lakad kasi madulas yung snow lalo pagka natapakan siya na ilang beses. Ano na siya. Ayun, yung mga ganyan. Kasi na pag tayo nadulas ka, sabay pa na. Sabay naman, dalawa naman tayong bangas ang mukha eh. So ito, pinabili talaga to ng Isanim namin. Ano sa Ojak mo? Itong wala namin na dito. Mas okay pa na maglakad pala dito, no? Sa kalsada kasi nakahawi yung ano, yung mga yelo. Check nyo yung ano, GS Mart to. Sino tatambay dyan ganyan kadami yelo. Itong mga antayang bus na yan, masarap tumambay dyan kasi yung upuan yun umiinit. May hita. Nakita. Hita. Ayun no? Pag first time mo makakita ng snow, matutuwa ka pag ganyan ng mga tumpok-tumpok eh. Pero pagka mo, ay inis ka na eh. May naranasan mo maglinis. Oo, kasi nililinis nga namin, di ba, sa company. Naranasan mo maglinis. Puta. Tingnan nyo yung daanan doon, yung kalsada. Malinis. Pero mahirap na kasi daanan ka ng sasakyan. Dito tayo sa may snow. Whew! Sheesh! Kaya ang sabi ng mga nauna, masarap talaga yung snow sa una. Sa una lang talaga. Na-experience mo na wala. Hanggat may snow, may sipon ka eh. Sakit ng katawan mo, para ka may pilay. Ganun. Saka gusto ko palagi ka may apoy. Kaya si Kuya Kevin, pinalagin yung baon na puto. Kalimutan ko lang ba? Pero buong araw, kasama ko yun eh. Pag lumabas na ako ng gising sa kailangan ko na siya. Sabi ganito pala itsura ng lugar namin pag nag-snow. Walang pinipiling lugar na walang snow. Lahat may tabon, may ano ng snow. May tambok ng snow. Daanan lang talaga nililinis sila. Pero itong daanan ng sasakyan. Pero itong mga daanan ng tao, wala silang pake sa tao. Bahala ka sa mga buhay. Si Kuya Jay ngayon nasa Incheon Airport at mag-aantay lang niya ng departure niya ng aeroplano. Sana all. Sana all, babakasyon sa Pinas, no? Sana all magpapasko ng Pinas. Yung bakasyon niya pa tapat ng Pasko tsaka bagong taon. Kaya maganda. Solid. Dito naman kasi sa Korea wala naman silang Pasko tsaka bagong taon. Pero wala kaming pasok. Parang hindi sa kanila special, pero sa atin kasi mga Pilipino special din, di ba? Kaya nakakainggit pagka yung kasamahan mo uuwi tapat pa ng Pasko, di ba? Sarap. Pero mag-uubos ka ng pera dun mo na. Hirap din, nakakatakot din magbakasyon. Pasko New Year ba naman yun? Alangan naman. Oo. Number 1 eh. Bababa yung sandaan nun. Oo. Lahat naman kami, kaya namin magbakasyon kahit kada buwan eh. Kaso nga lang yung gastos talaga eh, hindi mo maiiwasan. Pamasahe pa lang pa uwi. Magkano na. Ang mangyayari doon, ipon ka sa Pinas para makapunta ng Korea. Tapos nagpunta ka ng Korea para makauwi ka ng Pinas. Oo. Para nandito lang tayo para may pambakasyon tayo sa Pilipinas. Diba? Nag-abroad tayo para may pambakasyon sa Pinas. Pero syempre iba na, ibang pera-pera na tayo. Hindi na gaya dati pag nasa Pinas lang.
dito kahit paano makakaipon tayo ng pera. Yung bakasyon natin doon, talagang tayo lang talaga yung gumagastos, hindi talaga may iwasan yun. Yung galing talaga sa abroad yung siyempre gagastos, lalo kung ikaw lang ano sa pamilya, no, ikaw lang yung meron, basta ganun talaga. Ang hirap mag-upload. Kaya mahirap. Kala nyo mayaman ka. Mukha lang kami mayaman pag nasa Pilipinas, pagka umuwi daing pera, hindi nyo alam, puro utang. utang lang yun. Huwag namin pakita na wala kami pera eh. Pero pride kasi namin yun na syempre uwi kami, kailangan may pera kami. Kung makikita nyo naman kami sa picture na maganda, kung masarap kinakain, minsan lang yun. Oo, minsan lang. Pero pagkatapos nun, back to reality kami. Pag dito sa abroad, syempre papakita namin yung mga sarap na ginagawa namin. Wala ka, pakita natin naghihirap tayo sa trabaho. Wala pa sila. Hindi na napapakita lahat. Pero hirap talaga. Trabaho talaga pag nandito. Masaya naman, masaya sa abroad. Syempre, kumikita ka ng sapat na pera na hindi makikitain sa Pilipinas. Basta, halo eh. Masaya na malungkot na masaya na malungkot eh. So yun, bali hindi na ako nakapag-video. Kasi pagbalik namin sa Gisuksa, nandun na sila Isanim tsaka si Sojang Nim. So yun, kain, samgyupsal, kumain kami din sa Gisuksa, tapos inom. Tapos naglaro kami ng bilyar. Kakampi ko si Isanim. Tapos si Kuya Kevin, si Sojang Nim. So, basta, hindi naman ako sanay magbilyar pero wala. Tinuturuan nila ako habang naglalaro. Tapos yun, nanalo pa nga kami ni Isanim. Tapos, syempre, isang laro pa, tapos kulang na yung beer, bibili pa ako. Ginamit ko tong bike. All goods, okay naman pala mag-bike. Kahit may snow, basta ano, manipis na, yung hindi siya yung ano hindi siya yung makapal yung dadaan mo. Kasi ito nahawi na yung ano eh, mga snow. Basta diretso lang lagi, wag yung paliko-liko kasi madulas. Kaya yung bike natin, yung pagbabike natin dahan-dahan lang talaga. So yun, grabe. First time ko lang gagawin to, magbabike sa snow. Hindi naman kasi tayo pwedeng tumanggi. At pag inutusan tayo, lalo si Isanim, siyempre susunod tayo. Diba? Minsan lang naman mag-utos yun. Wala. Ganito talaga yung season sa Korea, pabago-bago. Tsaka minsan lang din naman umuwi sila Isanim dun sa Gisuksa. Kasi lagi silang sa outside. Basta once na nandun sila sa Gisuksa at dun sila matutulog, talagang inuman, kain, inom, tapos maglalaro ng bilyar. Kasi di ba may bilyaran dun sa Gisuksa natin. Pag laging nandun sila, laging umiinom yun. Tapos laging magpapabili ng alak kasi yung binibili nilang alak, parang nabibitin sila lagi. Tapos sa akin lagi magpapabili yun. Kaya yun, ito, bibili tayo ng alak. Ano pa lang naman 9:30 pa lang naman ngayon. Bali bukas pa yung Cebu Mart 2. Grabe. Sobrang lamig. Grabe. Tinaisuot natin, naka-gloves tayo. Winter jacket. Lamig. Etong daanan, hindi na natin madadaanan yan, makapal. Bali dito na tayo dadaan sa dinadaanan ng sasakyan. Tulak ka lang muna yung bike kasi pataas. Kung mapapansin nyo, dire-diretso pa rin yung patak ng snow. Ayun o. Kinabukasan makapal na naman to kasi kung ganyan, kahit mapapansin nyo konti lang yung patak niya, pero pag dire-diretso, grabe. Sobrang kapal niyan kinabukasan. So yun, pag nandito ka sa abroad, talagang pakikisama. Siyempre mga Korean, minsan lang naman mag-uutos yung mga yan. Siyempre kailangan makisama tayo. Ngayon ang taging secret ingredients para tumagal ka dito sa Korea. Siyempre pagka nakita nila na hindi ka sumusunod sa kanila, sabihin nila, ganun. So yan, bike lang muna ako, nilalamig na ako, hindi ko na mahawakan tong camera, naninigas na yung kamay ko. So yun, nakabili na tayo. Pero tulak muna natin tong bike kasi dito sa part na to, tanyo naman makapal yung snow tsaka dumudulas yung gulong. Hirap magbike, makapal masyadong makapal siya na madulas. Yan, dito tayo pag manipis na.
Sarado na yung Seibu Mart. Maaga sila nagsara ngayon. Kaya GS Mart na lang tayo bumili, mahal. Pero wala wala tayong choice. Lamig. Kaya gusto ko talaga magkaroon ng sasakyan dito sa Korea. Siguro mga next pagkatapos ng unang contract in 5 years. Pwede na yun kahit mahuli tayo violation. Sinisinok na ako, lasing na ako. Kahit magka-violation okay lang kasi pangalawang contract naman. Mahirap kasi pag una yun talaga. Kailangan magkasasakyan tayo dito para pag inuutosan tayo may sarili tayong sasakyan. Pag bike mahirap din kasi malamig, mainit. Iba yung season. So yun, pwede na tayo mag-bike dito. Yan yung gulong natin. Manipis, racing bike kasi to race bike. Tapos sa yellow natin gagamitin. Oh. So yun, let's go na. Hirap. Ang dulas ng daan. Pero kaya yun. Wala namang hindi kaya. Pag nasa yung plan, ganun talaga. Kasama yun. Pero wag dapat. So kung makikita nyo itong dinadaanan natin, manipis lang yung snow nya. Yung sa mga gilid makakapal. Mga nahawi na kasi yun. Diba? Dito lang natin mararanasan to, makapag-bike ng snow. Sa Pilipinas hindi natin mararanasan to dahil hindi naman nag-i-snow sa Pinas. O yun, ito yung delikado. Yung ganyan, yung may tubig na ano, nakala mo walang yelo, yung yelo niyan matigas na. Kaya madulas. Kaya dahan-dahan lang dapat. So, ito yung isa sa pinakadelikado nyong gagawin pag may snow, yung magbabike, magbumotor, kasi madulas talaga. Kaya ako, yung dinadaanan ko yung ito, yung straight na to, yung nagulungan na ng gulong nung nasa unahan ko. Kasi ano, makikita mo yung semento, makapit pa yan sa gulong natin. Pero pag snow, may possibility talaga na ma-slide ka. Pero pag mga ganito kanipis naman na snow, kaya pa naman. Solid. Okay. Kita niyo yung snow? Walang tigil, di ba? Mahirap magpadyak, ang tigas ng paa ko. Mukha lang madali ito pero ang hirap, grabe. Napakalamig. Solid. Dire-diretso pa yung snow. Hindi na nawala yung sipon ko simula na nagka-snow. Stoplight, susundin pa ba natin yan? Gilid na lang tayo dahil tagal nyan. Kasi baka biglang mag-go. All goods. Matawid na tayo. Ito tayo. Paliko na tayo sa pababa sa atin. Yun. Pag diretso, safe lang safe lang yung pagdadrive mo pag diretso tapos manipis lang yung snow, safe lang yan. Pero once napaliko-liko ka tapos madadaan ka sa snow, nako, hirap, madulas. Grabe. Yung snow dumadampi sa mukha natin ng paulit-ulit, continuous. Masarap siya sa una pero pag dire-diretso na mainit. Grabe, solid. Matatanggal yung lasing mo dito Ako nakainom na ako pero nagbike lang ako konti, wala na. Natural na ulit. Ito yung daan papunta sa atin na hindi ako sanay na ganito, ang daming snow. Dinadaanan natin to, semento lang nakikita natin tsaka yung mga madulas doon, madulas. Bagal lang tayo.
Buti na lang hinahawi nila yung yelo dito. Kung hindi, hirap. Ang hirap mag ano, dumaan. Konti na lang. Yun oh, dumudulos, di ba? Pag dumadaan tayo sa ganun, madulas. Tapos ganito pa yung gamit mong bike, race bike. Ang nipis ng gulong. Talagang yan, huwag tayo dyan. Lamig. Solid. Yung sipon natin malapit na magyelo. Oy. Dahan-dahan lang. Pag mga paliko talaga dapat dahan-dahan lang. Tumutunog pa yung cellphone ko. Ay, tumatawag si Isan yun. Tinatawagan nila ako. Baka kung ano na daw nangyari sa akin. Hindi nila alam, pabalik na ako. Yun, nandito na tayo sa company natin. So tutulak lang natin tong bike. Kaya pa ba? Hindi na. Bigat na. So yun, tulak lang natin yung bike. Tinatawagan na nila ako. Niisip na baka kung ano na nangyari sa akin kasi ang tagal ko. Pero mabilis lang ako. Niisip din kasi nila is no. Bawal na kasi sila mag-drive pag ganito. Lalo mga Korean pag nakainom. So yun, dito na tayo, let's go. Nilagyan lang natin to. Yung freezer natin sa labas na lang. Tapos yung bike natin, dilikit lang natin dito sa gilid. Aray, dulos. Yan kami. Yan kami naglalaro. Ayan kami. So yun, pasok na tayo sa loob. Let's go. Peace lang tayo. Hindi ka nabalot. Hindi. Kala namin nabalot. Ito, picture natin. Grabe. Namula na ako, tinan nyo. Konting bike lang. Yun ang itsura natin. Di ba? Pulang pula. Solid. Ayan. All good. Ganda po. Una po kami. Merry Christmas. Merry Christmas po. Merry Christmas, ingat.